Ang mga digital bank sa Pilipinas ay nag-aalok ng iba't ibang serbisyo sa pananalapi sa pamamagitan ng mga mobile app at online platform, na nagbibigay sa mga customer ng mas madali at mas abot kayang paraan upang pamahalaan ang kanilang pera. Narito ang ilan sa mga kilalang digital bank sa Pilipinas. Mga digital bank na may lisensya mula sa BSP. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP, ay nagbigay ng lisensya sa 6 na digital bank na nag-aalok ng iba't ibang serbisyo tulad ng savings account, loans, at remittances. Maya Bank, dating PayMaya, ang Maya Bank ay pagmamay-ari ng Voyager Innovations, ang financial technology branch ng PLDT. Nag-aalok ito ng iba't ibang serbisyo tulad ng savings account, loans, at cryptocurrency trading. Overseas Filipino Bank, OFBank, ang OFBank ay pagmamay-ari ng Land Bank of the Philippines at nilikha upang magbigay ng serbisyo sa pananalapi sa mga overseas Filipinos, OFs, at kanilang mga benepisyaryo. Tonek. Ang Tonek ay isang Singapore-based na digital bank na nagsimula ng operasyon sa Pilipinas noong Marso taong 2021. Kilala ito sa pag-aalok ng mataas na interes sa mga savings account at time deposits. Union Digital Bank. Ang Union Digital Bank ay isang subsidiary ng Union Bank, Philippines, isang universal bank sa Pilipinas. Nag-aalok ito ng iba't ibang serbisyo sa pananalapi, kabilang ang savings account, loans, at credit cards. Unobank. Ang Unobank ay isang Singapore-based na digital bank na nagsimula ng operasyon sa Pilipinas noong 2023. Nag-aalok ito ng iba't ibang serbisyo sa pananalapi, kabilang ang savings account, loans, at investments. Gotham Bank. Ang Gotham Bank ay pagmamay-ari ng Gokongwei Business Group at nagsimula ng operasyon noong 2022. Nag-aalok ito ng iba't ibang serbisyo sa pananalapi, kabilang ang savings account, loans, at remittances. Mga bangko na nag-aalok ng digital banking services. Bukod sa mga digital bank na may lisensya mula sa BSP, mayroon ding mga tradisyonal na bangko na nag-aalok ng mga digital banking services. Simbank. Ang Simbank ay isang Malaysian-based na universal bank na mayroong presensya sa Pilipinas. Nag-aalok ito ng iba't ibang serbisyo sa pananalapi, kabilang ang savings account, loans, at credit cards. Discartech. Ang Discartech ay isang digital banking app na pinapatakbo ng Rizal Commercial Banking Corporation, RCBC. Nag-aalok ito ng iba't ibang serbisyo sa pananalapi, kabilang ang savings account, loans, at remittances. Sibank. Ang Sibank ay pagmamay-ari ng C Limited, ang parent company ng e-commerce platform Shopee. Nag-aalok ito ng iba't ibang serbisyo sa pananalapi, kabilang ang savings account, loans, at remittances. Como by East West. Ang Como ay isang digital banking service ng East West Bank. Nag-aalok ito ng iba't ibang serbisyo sa pananalapi, kabilang ang savings account, loans, at remittances. Mga benepisyo ng paggamit ng digital bank. Maraming benepisyo ang paggamit ng digital bank, kabilang ang mga digital bank ay may mas mataas na interes sa mga savings account kumpara sa mga tradisyonal na bangko dahil wala silang malalaking gastos sa operasyon. Karamihan sa mga digital bank ay walang kinakailangang initial deposit o maintaining balance para magbukas ng savings account. Ang pagbukas ng account sa mga digital bank ay mas madali dahil maaari itong gawin sa pamamagitan ng mobile app. 24/7 na access sa mga serbisyo sa pananalapi. Maaaring ma-access ang mga serbisyo sa pananalapi ng mga digital bank anumang oras at saan man. Bago magbukas ng account sa digital bank, mahalagang isaalang-alang ang mga sumusunod. Tiyaking ligtas ang digital bank na iyong pipiliin. Suriin ang kanilang mga security features at mga review mula sa iba pang mga customer. Tiyaking nag-aalok ang digital bank ng mga serbisyong kailangan mo. Suriin ang mga bayarin na nauugnay sa paggamit ng digital bank, tulad ng mga bayarin sa transaksyon, ATM withdrawal fees, at iba pa. Sa pangkalahatan, ang mga digital bank ay isang mahusay na alternatibo sa mga tradisyonal na bangko. Nag-aalok sila ng iba't ibang benepisyo, kabilang ang mas mataas na interes sa mga savings account, mas madaling magbukas ng account, at 24/7 na access sa mga serbisyo sa pananalapi. Gayunpaman, mahalagang isaalang-alang ang mga panganib at mga dapat isaalang-alang bago magbukas ng account sa digital bank.